Sa videong ito, pag-usapan natin ang 6 na makamandag na bagay na maaaring makasira ng iyong buhay. Ang mga positibo at magagandang habits ay tumutulong sa'yo na maging maayos ang buong pagkatao mo. May mga habits kasi na napaka-terrible at mapanganib na makakasira sa iyong buhay. Minsan hindi mo alam na masama na pala ang ginagawa mo at malalaman mo lang ang kamalian mo kung wasak na ang buhay mo. Ano ang mga bagay na ito? Number 1, pagmamapuri o sobrang pride. Ano ang pagmamapuri? Labis-labis na pagpapahalaga sa sarili. Di makatwirang pagkadama ng pagiging nakahihigit sa iba kung tungkol sa talino, kagandahan, kayamanan, posisyon, at iba pa. Mapanghamak na paggawi o pakikitungo. Walang pakundangan o mapagmataas na pag-uugali. Palalong pagkilos. Ang ilang singkahulugan ng pagmamapuri ay egotismo, pagmamataas, kapalaluan. Ngayong alam mo na ang kahulugan nito. Napansin mo naman siguro, di ba, na ito'y negatibong katangian. Maaaring hindi mo napapansin na sobrang taas na pala ng pride mo. At maaaring binibigyan mo ng ibang dahilan ang iyong mga pagkilos dahil ayaw mong tanggapin na ikaw ay ma-pride na tao. Dapat ngayon pa lang, lubusan mong suriin ang iyong sarili at iyong mga motibo upang matiyak mo kung nagtataglay ka ba ng masamang katangiang ito. Pero may pride din naman na positibo. Halimbawa, tinaasan mo ang pride mo o tinaasan mo ang ego mo para hindi makapasok ng basta-basta mga taong negatibo. Nagiging masama na ito kung negatibo na ang kinikilos mo. Yun bang naging arogante ka na? Iniinsulto mo na mga tao sa lahat ng bagay at iniisip mong kumpleto ang iyong kaalaman kaysa sa kanila. Tapos hindi ka nakikipag-usap sa mga tao dahil lang sa iniisip mo na mas mataas ka sa kanila. Kung sino man ang magtangkang makipag-usap sa'yo, iniinsulto mo siya. Kung may nagpapayo sa'yo at nag-highlight ng iyong pagkakamali, iniinsulto mo sila. Ang ganitong uri ng pride ay napaka-toxic at parang silent venom. Nakakasakit ka sa iba pero hindi mo alam na ikaw ang pinakamatinding naapektuhan. Bakit? Dahil kapag iniinsulto mo ang mga tao, syempre lalayuan ka nila dahil napakabastos ng iyong ugali. Naging zero na ang social life mo. Tapos wala ka nang malalapitan kung mangangailangan ka ng tulong. Kasi minsan, akala natin na pabus sa atin ang panahon sa lahat ng oras. Pero hindi natin alam na mababaliktad ang panahon. Ito ang ibig kong sabihin kanina na ikaw ang nakakasakit, pero mas lalong ikaw ang naapektuhan. Mapapahamak ka kung hindi mo iwawaksi ang taas ng pride mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 16:18. Ang pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa. Kaya hindi natin dapat hayaang maging ma-pride tayo o sobrang magtiwala sa sarili dahil sa mga pribilehiyo natin sa mundong ito. Kung ano man ang naabot natin sa buhay, dapat na mas maging mapagpakumbaba tayo. Number 2, maling kasama. Hindi naman ibig sabihin na kapag sumama ka sa mga maling tao, ay sila ang may kasalanan kung bakit nahawa ka sa kanila. Ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit naging katulad ka sa kanila. Ang punto ko lang, may isip ka eh. So dapat alam mo kung ano ang mali at tama. Pero hindi rin natin may tatanggi na malaki ang impluwensya ng mga taong nakapalibot sa atin. Lalo na sa mga kabataan na wala pang masyadong alam sa buhay. Madali silang maimpluwensyahan. The way sila mag-isip, magsalita, kumilos, at maging kahihinatnan ng kanilang pagkatao. Ang nakasulat sa unang Korinto 15:33, huwag kayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ibig sabihin na ang ganyang mga kaibigan ay iimpluwensya sa atin na gumawa ng di matatalinong desisyon at sisira ng magaganda nating katangian. Ang mga tao kasing masama ay walang layunin sa buhay at walang rules na sinusunod. Ang ginagawa lang nila ay pumuna ng mga tao at maghanap ng mga negatibong punto sa mga tao. Kapag ginugugol mo ang iyong oras kasama ang mga taong ito, may maa-adapt ka sa kanila na hindi mo napapansin. Because your company has a prime role in your life. Totoo, nakasalanan natin kung bakit tayo nagpapa-impluwensya. Kaya nga, kailangan nating umiwas sa mga ganitong tao para hindi natin ma-adapt the way na kumilos sila, the way na magsalita sila, at kung ano pa man. Thoughts of these people enter your subconscious mind and initiate the spark of negativity in you. Gusto kasi ng karamihan na tanggapin sila ng iba. Dahil dito, kadalasan ng ginagaya nila ang mga taong nakakasama nila. Napakalakas ng impluwensya ng ating mga kaibigan sa ating mga saloobin. Kaya mga kaibigang pinipili natin ay maka-impluwensya sa magiging pagkatao natin. Kung may mga kaibigan kang negatibo, subukan mong i-discuss sa kanila ang pangarap mo sa buhay. Wala silang mai-comment na makakapag-motivate sa'yo. Kasi nga, wala silang goal sa buhay. They force you to live the same useless life as they are living. Negative people force you to waste time. With the passage of time, you also start thinking like them.
and start wasting your time. You start thinking like a loser. Ang tunay na mga kaibigan ay tapat at tumutulong sa'yo na gawin ang tama. Ang mga tunay na kaibigan ay meron ding lakas ng loob na ituwid ka kung kailangan. Tutulungan ka ng mga tunay na kaibigan na magkaroon ng mabubuting ugali. Magandang paalala ang sinabi ng Kawikaan 18:24. May magkakasamang ipinapahamak ang isa't isa. So if you have bad company, you need to change it immediately. Replace these negative people with positive and motivated ones. Pero hindi ko naman sinasabi na perpekto na ang mga taong mabuti. Maaari pa rin silang makagawa sa atin ng mali. Pero huwag maghinanakit agad. Tandaan, walang perpektong kaibigan at hinihimok tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa. Kung hindi ka lalayo sa kanila, maapektuhan ang iyong buhay sa negatibong paraan. Pero sa totoo lang, may mga kaibigan din naman ako na hindi mabuting impluwensya. Pero kinakausap ko pa rin sila. Pinakikitunguhan ko pa rin sila ng may paggalang at kabaitan. Hindi ko sila hinuhusgahan o pinipintasan kasi lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Kasi ang nasa isip ko, kung kaya nilang maka-impluwensya, bakit hindi ko yun kayang gawin sa kanila? Number 3, overthink. May overthink na mabuti at may overthink na masama. Kadalasan kasi, kapag mag-overthink ka na, halos lahat ng iniisip mo ay negatibo. Sakit ito sa isip na sisira ng buhay mo. Pero ito ang katotohanan. Kapag masyado kang positibo, madidismaya ka lang. Malulungkot ka naman kapag negatibo ka. Pero kung realistic o makatotohanan ka, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Pero syempre, may mga realidad ng buhay na hindi natin maiiwasan kahit na positibo tayo. May mga digmaan, terorismo, krimen, problema sa pamilya, pagkakamali, kahinaan, toxic na kaibigan, at marami pang iba. Maging realistic na lang tayo. Sa gayon, matatanggap natin ang sitwasyon ng hindi pinanghihinaan ng loob at maiiwasan mong maging masyadong negatibo. When you take negative seriously, this affects your mental health very badly. Halimbawa, nabigo ka. Ang maiisip mo ay hindi mo kaya. Lalo na kung babatuhin ka ng masasakit na salita, siguradong susuko ka na. You think everything with dark aspects. Ang negatibo kasi, o overthinking, ay parang ahas na kumakagat sa'yo. Madali kang mamamatay. Ito ang sabi sa Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? So it means, you are dying continuously. Remember, overthinking always brings negativity. Instead of thinking of negative things, you can think of positive outcomes from those situations. Dapat busy ka para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. Sabi nga, an empty brain is a devil's workshop. Ang punto, dapat may iniisip kang ibang bagay para wala kang time na mag-overthink. Engage yourself. Engage with people around you. Number 4, pinaniniwalaan mo agad ang naririnig at nakikita mo. Magkaiba yung narinig mo lang sa pinakinggan mo talaga. Huwag mo ring paniwalaan kaagad kung ano ang nakikita mo. Depende kasi sa anggulo yan eh. Alam mo ba kung bakit nakakasira ito sa iyong buhay? Kasi lahat ng napakinggan mo, papasok sa iyong subconscious mind. Mali kung wala kang pinakinggan. At mali rin kung lahat ay pinakinggan mo. Kasi ang taong hindi nakikinig ay mangmang. Mangmang din ang taong nakikinig sa lahat. At ginagawa rin niya ang kanyang napakinggan kahit alam niyang masama ito. Both cannot live the life they want. Kaya ang may papayo ko sa'yo, dapat balanse at may salaan ang iyong mata at tenga. It's always a good idea to verify information before accepting it as true. Minsan kasi bias tayo eh. Pinapakinggan lang natin yung gusto nating marinig at i-reject natin yung hindi tugma sa gusto natin. May mga fake news din. There's a lot of misinformation and disinformation circulating on the internet at napakahirap sabihin kung ano yung totoo at hindi totoo. May mapandayang balita din. May propaganda, misinterpretation, outdated information, at conspiracy theory. Halimbawa, nung COVID-19 pandemic, kaliwat kanan ang mga nakakasamang payo sa kalusugan at mga scam na panggagamot. Ang daming kasinungalingang maririnig sa TV at radyo. Laganap din sa internet ang mga conspiracy theory. Dahil sa internet, mas madali at mas mabilis na tayong makatanggap at di sinasadyang makapag-share ng maling balita. Kaya naman ang ating email, social media account at newsfeed ay puno ng impormasyong hindi naman totoo o may halong kasinungalingan. Kaya wag basta maniwala sa nakikita mo o naririnig mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 14:15. Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Madali tayong madadaya kung hindi tayo mag-iingat. Nagkalat sa internet ang mga larawang may caption at maiikling video, lalo na sa social media. Tinatawag itong mga meme.
At kadalasan ang ginagawa ito para magpatawa. Pero napakadaling baguhin ng mga larawan o video o gamitin ito ng walang context. Ibig sabihin, kukunin lang ang isang parte sa sinabi ng isang tao pero hindi kasama ang iba pa niyang sinasabi. Kaya nagbabago ang kahulugan nito. Mailan pa nga na kayang gawa ng video ang isang tao na para bang sinasabi niya o ginagawa ang isang bagay kahit hindi naman talaga. Ang number 1 rule ay huminto at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba talaga itong naririnig o nakikita ko? Isishare ko ba ito o hindi? Kung gagawin ng lahat ang number 1 rule na ito, maraming maling impormasyon ang mababawa sa internet o kahit saan. Number 5, materialistic. Tandaan mo, magkaiba ang pangangailangan at kagustuhan. Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit, at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, konti lang ang ating pangangailangan, pero walang katapusan ang ating kagustuhan. Ano ba ang materialismo? Ito ay ang pagbubuhos ng atensyon at panahon sa material na mga bagay, sa halip na sa espiritual na mga kayamanan. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad, at focus sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naghahangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari. Ginagamit ni Satanas ang sistema ng komersyo ng sanlibutan para papaniwalain tayo na mahalagang magkaroon ng higit at higit pang material na mga bagay para maging masaya tayo. Alam na alam niya kung paano pupukawin ang pagnanasa ng ating mga mata. Iniaalok ng sanlibutan ang lahat ng uri ng material na bagay, mula sa mahalaga hanggang sa walang kwenta. At ang ilan ay talagang nakaaakit. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay? Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil nakita mo ito sa isang advertisement o sa tindahan. Pagkatapos, naisip mo ba na mabubuhay ka naman pala kahit wala yon? Ang gayong di kinakailangang mga bagay ay ang nagpapakomplikado lang ng ating buhay at pabigat sa atin. Pwede tayong masilo ng mga ito at mailihis sa tamang landas. Gusto kasi ni Satanas na magpaalipin tayo sa kayamanan sa halip na sa Diyos. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napapabayaan nila ang kanilang espiritualidad at puno sila ng problema. Being materialistic will not only destroy your life, but the lives of many people whose lives are linked to you. Okay naman na magpayaman, pero hindi okay ang maging materialistiko. Magkaiba yun. Wala kasi tayong mapapala kung isasakripisyo natin ang mga interes ng kaharian para mapanatili ang materialistikong pamumuhay. Dapat nating unahin ang espiritual na mga tunguhin. Pag-isipan mo kung paano mo mapapasimple ang iyong buhay para hindi ka maligaw ng landas. Sabi ng ibang tao, lahat daw kayang bilhin ng pera. But no, money cannot be used to buy everything. You don't have to choose between the kingdom of God and money, but you have to set priorities. You have to hustle to get these luxuries, but give proper time to God. Give time to your family and your friends too, because you can't live happily without relations, and this loneliness will destroy your life. Number 6, masamang adiksyon. Masamang adiksyon katulad ng pagsusugal, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, masturbation, pagdudroga, at marami pang iba. Bakit nakaka-addict ang mga ito? Because those can cause your brain to release dopamine and make you happy. Akala mo ay hindi masama dahil sumasaya ka sa paggawa nito, pero kalusugan mo at buhay ng pamilya mo ang iyong sinisira. Addiction is a dark habit that you do and feel happy in doing that. Naging dependent ka na sa mga bagay na kinaaadikan mo. These addictions destroy your physical and mental health. Sabi ko kanina, bawat gawa mo sa iyong kinaaadikan, magre-release ang iyong utak ng dopamine. Dopamine is a happy hormone. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan mong dagdagan ang dosage upang mailabas ang dopamine. Ang mga maliit na dosage ay hindi na nagpapasaya sa'yo. Lubos kang umaasa sa mga kinaaadikan mo para maging masaya. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang karaniwang ugat ng adiksyon ay sobrang kalungkutan, stress, sobrang pag-aalala, at depresyon. Sa tulong ng Biblia, titibay ang pananampalataya mo. Kailangan mo ang tulong ng Diyos para malabanan ang mga emosyong nagiging dahilan ng adiksyon. Matutulungan ka ng Biblia na maging malapit sa Diyos. Dahil dyan, makakayanan mo ang mga problemang parang imposible mong makayanan kung sa sarili mo lang. Una, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ikalawa, punuin ang isip mo ng kaisipan ng Diyos. Ikatlo, magpatulong ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sabi ng awit 50-50, tumawag ka sa akin sa panahon ng kagipitan. Ililigtas kita.